Happy Sabat mga kaigsunan. Usa ka maanindot nga adlaw nga igpapahulay ang atong gi-celebrate niini nga matahom nga kabuntagon. This is the 13th Sabat mga kaigsunan sa tibuok nga quarter, and we are very much happy uban sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato sa tibuok nga quarter nga kita nakahimo na usab sa tapos no sa second quarter niini nga tuig. Salamat sa mensahe sa awit. Ang katong akong katapad diri mga igsoon, ako atong younger sister. Ang akong tapad, ang ako ang wife. Nalipay mi nga nakahimo sa pagkauban kaninyo niini nga matahom nga kabuntago dinhi sa atong iglesia sa Kanduman. Happy Sabat mga kaigsunan. This is the second time nga nakahimo ko sa pagbisita dinhi. Last time nakabisita ko, di pa inani. Ang purma din wa pa ng shell. Wa patay mga kahimanan nga sa atong live streaming mga kaigsunan. And atong nakita igsuon ang paglambo sa ato ang iglesia dinhi sa Kanduman. Praise God mga kaigsunan. Amen? Salamat sa leadership sa ato ang iglesia nga nakahimo ta mga igsuon sa pagpadayon sa atong broadcast ministry. And in fact, ang atong Kanduman Church ang isa sa mga gina-follow mga igsuon nga mga live streaming dinhi sa ato ang syudad sa Cebu. Aside sa Cebu City SDA Church, natay Lipata, na napunta sila live streaming, and kaning atong iglesia sa Kanduman and Capitol Center Church mga kaigsunan. I bring greetings from Adventist Hospital Cebu. Akong ipaabot ang pagpangumusta namo mga kaigsunan sa tibuok nga hospital gikan sa amoang atong presidente, Dr. Evelyn Pipito, ug sa tanan nga mga workers sa atong hospital. Among ipaabot ang amoang hiniusa nga pagpangumusta sa itong mga kaigsunan dinhi sa Kanduman Church. Ako usab nga gipasalamatan si Sir Ranel sa invitation. Kini nga invitation mga kaigsunan, I believe 2 weeks. Oh, no. Pila na ka months ang milabay. O katong niagi nga Wednesday, ako gini siyang gihangyo nga pwede ka mo speaker dinhi sa Cebu City SDA Church. Kung di ka mo ani dinhi, di ko mo ana karong Sabado. Pero mga kaigsunan, praise the Lord kay gidawat ni Sir Ranel ang invitation. That's why naapod ko karon niini nga kabuntagon dinhi sa atong iglesia. Salamat mga igsuon sa atong igsuon nga nibasa sa atong scripture reading. It's found in the book of Psalms, Psalm 139 verses 23 to 24. Ako ning pagabasahon mga kaigsunan sa in English nga version. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Akong gihangyo ang tanan sa pagduko sa itong mga ulo, alang sa itong pagampo. Noong Diyos, andam na kami sa pagpaminaw sa imong mga pulong niining matahom nga adlaw nga igpapahulay. Andama, O Diyos, ang among mga kasing-kasing, nga ang mga pulong nga among mga talinghuga niini nga kabuntagon makahatag o Dios og kadasig kanamo, magaandam sa among kasing-kasing samtang kami magahimo Ginoo sa communion service niining adlaw ug samtang kami nagapadayon sa pag-alagad kanimo niining katapusan nga mga panahon. Among itugyan ang tanan kanimo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Ako usab nga i-greet ang atong mga online viewers, by the way. Kung asa man mo mga kaigsunan nga nagsunod sa atong pagsimba dinhi sa Kanduman SDA Church, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Mga igsuon, adunay usa ka sugilanon nga akong i-share kaninyo. It happened sa isa sa mga pasyente nga akong nabisita sa atoang hospital. And it happened mga kaigsunan nga pagsulod nako sa iyahang nga kwarto, he was very sad. Mas subanon kayong iyahang nawong. Ug nangutahan ako niya nga, Sir, kumusta man ka? Nganong naamang ka karon dinhi sa hospital? Iyahang gisulti mga igsuon ang iyahang eksperyensya nga sa mga niagi nga adlaw, nagpa-check up lang gid siya sa iyahang nga doktor. Kay naa siya gibati mga igsuon nga pain sa iyahang upper right abdomen. Niadto siya sa iyang doktor for a regular check-up, annual niya nga check-up. And it happened mga kaigsunan, gitagaan siya mga medical test, gitagaan siya mga laboratories. Paggawas sa laboratory, results, nakitaan mga igsuon sa doktor
nga naa siya'y fatty liver. Kisa man nato diri ang naay fatty liver. Yes? And that feeling igsoon sakit na, no? Nagi kay bation ana nga sakit. And he was advised to be admitted immediately. Bisita na ko, maigsoon mo na to akong naabdan nga nagmugot siya, nasubo siya nga na-admit siya. Kung sir, unsa man gyud ang imong gikasuban, aside nga na-admit ka. Sa pastor, nasubo kay ko. Kay naay mga gihatag ang doktor sa kuha. Nga tungod sa kong balatian nga fatty liver, naanay mga restrictions nga gihatag ang doktor. O mao ba? Unsa maday kadaghanon ang restrictions nga gihatag sa imuha? Siya sa kung mahinumduman, pastor, 7 gyud ka buok. Kung nga, unsa man ang 7 ka buok, ingon siya mga kaigsunan, nga di na siya paimnon og mga tamis nga mga ilimnon, di na siya pwede mo inom ang mukaon og mga carbs, refined carbs nga mga pagkaon, mga white bread, unsa pa na din ha. Di na siya pwede mukaon og mga mantikaon, fried nga mga foods, fast food. Di na pud siya pwede nga mukaon og daghan nga ma-overwhelm mga igsoon ang iyahang liver. Di na siya pwede mukaon og di na siya pwede mukaon og red meat. Kaning baka, no, red meat na siya. O kung sa ba kaning di na siya pwede nga maglingkod-lingkod lang, dapat siya maglihok-lihok mga kaigsunan and maglikay siya sa stress. Kung unya, mo gini ang nakapahisubo sa imuha. Sa diha gid ko nasubo, pastor. Kay kanang mga butanga, mo gid na ang ako ang na-enjoyan sa ako ang kinabuhi. As I was pondering upon this visitation, mga kaigsunan, it happened nga I was reading also the book of Proverbs. Sa ko ang daily Bible reading, mga kaigsunan, timing pod nga niadtong adlaw, I was reading Proverbs chapter 6. And as I was pondering sa mao nga encounter nako sa mao nga pasyente, the doctor gave him the 7 things, kining 7 ka mga butang mga kaigsunan, aron nga malikayan niya nga mugrabe ang iyang balatian ug siya makaangkon ug maayo nga panlawas. And as I was reading also the book of Proverbs chapter 6, nakita pud nako mga kaigsunan ang lista, 7 list of the things nga dili ganahan ang Ginoo nga atong himuon. Kung nga, as I was reading the book of Proverbs, after sa akong visitation, kung nga murag ni anggid gyud. Kay ang doktor naghatag sa mao nga pasyente og 7 ka mga butang nga makapa-improve sa iya nga panlawas, and Proverbs chapter 6 also gave us, mga igsoon, 7 things. Red list. This is what I called heaven's red list, mga kaigsunan, nga kung ato ni nga likayan, it will also improve our spiritual health. O kini mga kaigsunan, makita nato in Proverbs chapter 6, verses 16 to 19. If naamoy mga balaan nga kasulatan, please open your Bible. Ug atong basahon, ug atong tun-an ni mga kaigsunan nga suhito sa tuang pagtuon ni ini nga kabuntagon. Verse 16, nag-ingon din ha, there are 6 things that the Lord hates. 7 that are abomination to Him. Mga kaigsunan, normal lang na sa tua, nga naay mga butang nga ganahan ta, ug napoy mga butang nga dili ta ganahan. Unsa may inyong bation igsoon kung himuon sa inyong anak ang mga butang nga di ninyong ganahan? Ha? Unsa atong bation? Masuko ta mga kaigsunan. And this text tells us that there are 6 things that the Lord hates. Naay mga unom ka butang nga ang Ginoo mga kaigsunan masuko kung atong himuon. And 7 that are abomination to Him. Sa muang klase mga igsuon sa CPE, kaning gitawag nato og clinical pastoral education, kabahin sa klase igsuon namo nga pasulaton mi sa mga butang that we like about ourselves. Easy ra kay na, dali ra man kay nato na isulat ang mga butang nga ganahan ta. Butan ko, pasensyoso ko, kugihan ko, unsa pa na nga mga butang nga ganahan ta sa tong kaugalingon.
Pero pasulaton pod may igsoon, what are the things that you don't like about yourself? Diha na ang lisod. Kay diha naman nimo isulat kung unsa ang mga butang nga di ka ganahan sa imong kaugalingon. Di ko ganahan kay tapulan ko usahay, di ko ganahan kay bagibian kay ko. Mga butang nga di ka ganahan sa imong kaugalingon. And kini nga butang mga kaigsunan, 6 things that the Lord hates. Now, kung atong tan-awon ni nga teksto, naay pattern nga gigamit mga kaigsunan si King Solomon sa iyahang pagsulat niini nga teksto. Unsa man inyong nabantayan, ana? There are 6 things that the Lord hates, 7 that are abomination to Him. Now, kini nga pattern mga kaigsunan sa pagsulat ni King Solomon, you know that King Solomon is the wisest man. No? Bright nga tao mga kaigsunan. O kini nga pattern sa iyahang pagsulat, nga giuna niya sulti ang 6 things and the 7, mo ni ang gitawag mga kaigsunan nga poetic and literary tool aron nga mas dali nato nga ma-memorize. And in fact, si King Solomon sa iyahang pagsulat niini, kung atong tanawan ang context ani maigsoon, iyahan ni nga gisulat alang sa iyahang anak. And kung atong i-apply sa tong kaugalingon, God is writing this to us. And matud pa sa Bible Knowledge Commentary, kini nga pattern, the 6 and the 7 pattern is also used in Job 5 verse 19. Kung inyo nang basahod mga kaigsunan, makita ninyo ni nga pattern. And in Proverbs 30:15 to 16, Proverbs 30:18 to 19, and Proverbs 30:21 to 31. Now, unsa man ang purpose nganong inani nga pattern ang gigamit ni King Solomon? Now, the purpose of this kind of numerical pattern, mga kaigsunan, is to stress the final X, which is 6 plus 1, 7, the 7th item as the culmination or product of the preceding items. In other words, mga igsuon, ang first ka-6 nga mga butang mo culminate siya sa ikapito nga butang. So in other words, ang resulta sa unom mga kaigsunan, mauna ang ikapito. Ug mo ni ang atong tan-awon niini nga kabuntagon. Ug gani para mas mahinumduman pa gyud, King Solomon used 5 parts of our body. Gikan sa tong mga mata, gikan sa tuang tongue, gikan sa tong hands, heart, and including our feet, mga igsoon. And these are the 7 deadly sins that the Lord hates. O matud pa maigsoon sa usa ka commentary, God hates these things. They are an abomination to Him. And this is a very strong language. And it is hard to imagine a more definitive way to express God's displeasure. Andam na mo mga kaigsunan nga makabalo nining unom or pito ka mga butang. Akong hangyoon ang tanan nga samtang ato ning isa-isahon mga igsuon, ayaw tan-awa ang inyuhang katapad. Look at yourself. Eksamina igsuon ang imong kaugalingon kung naa kaaning mga butanga, because the Lord hates these things and it is an abomination to Him. Sa di pa ta magpadayon, akong hangyon ang tanan sa pagduko sa itong mga ulo, magampo ta. Ginoong Dios, samtang among pagatanawon, kining pito ka mga butang that you hate us doing. We pray, dear Lord, that you will give us open mind. Give us the guidance of the Holy Spirit. Open our hearts that this message will change us for the better. In Jesus' name, amen. Let's start mga kaigsunan. Matud pa sa verse 17. God hates haughty and prideful eyes. Sa King James Version mga kaigsunan, giingon din ha, proud look. Kani bitong atong mga mata nga usahay, muisa ba? Muisa sa atong mga katapad, muisa sa atong mga kauban iglesia, muisa ang atong mata sa atong mga membro sa panimalay. Na unsa may meaning ani mga kaigsunan? Haughty eyes refers to a proud and arrogant attitude, looking down on others and seeing oneself as superior
and carrying an air of self-importance. Kini nga first maigsuon nga sin nga gisulti ni King Solomon is the foundation of everything because this includes pride igsuon. And it's happening inside our church. Nagani tay mga kaigsunan nga musulod sa tong iglesia igsuon nga murag wala man ni nagtarong og sanina ning tawhana, murag lain lang atong tan-aw, no? Usahay mga kaigsunan atong hunahuna nga kita ra gyud sakto. Mag-meeting na ay mga hisgutan ato ara gyud ang matuman, no? Kaning natay batasan usahay nga superior ta. Tungod kay kita ang dako og na-contribute sa tong iglesia, kita ang naitingog sa sulod sa iglesia. Prideful eyes, mga kaigsunan, haughty, di ta mosugot nga koreksyonan ta. Kay sakto gid ta kanunay. Kini nga mga butang, God hates it, igsuon. Di ganahan ang Ginoo ana. Adunay usa ka sugilanon sa usa ka dalaga mga igsuon. Nga misduol siya sa iya nga pastor. Sa pastor, nagig ko'y sala nga di gid nako malikayan nga ako ag yung mahimo. Mingon ang pastor mga kaigsunan nga, unsa man day na imuhang sala inday, nganong di magini mo na malikayan? Siya nga, kung muabot magyug sa simbahan pastor, akong tan-aw sa tanan nga palibot, mga kaigsunan sa simbahan, pangit gyud kayo, ako ra gyud pinakagwapa. Siya nga, mauba inday, kuyaw po na imuhang problema ba? Sa mo lagi na, pastor, mo na akong sala nga, di ginako malikayan kay muadto kog simbahan, makita ginako nga ako ra gigwapa. Mingon ang pastor mga kaigsunan, inday, dili baya ginasala ang imuhang gibati karon? Siya nga naman pastor, kay di man guna tinuod. Kay di man na tinuod nga gwapa ka. Mga igsuon nata ana usahay nga batasan. Nga kita ra gyud ang sakto, kita ray gwapo, kita ray maayo sa sulod sa iglesia. We have that haughty, prideful eyes igsuon. And why does God hate it so much? Because it was the proud look that dominated the attitude of Lucifer. Maong natagak siya dinhi sa kalibutan, mga kaigsunan. Ako ra gid ang pinakagwapo, ako ra gid ang pinakamaayo, ako ra gid ang pinaka-bright, ako ra gid ang pinakasakto, ako ra gid nga idea ang pinakamatuman sulod sa iglesia. Kung naa kaani nga batasan igsuon, God hates that attitude. And this attitude is actually the total opposite kung unsa ang batasan ni Ginoong Hesus because He lived a simple and humble life. Philippians 2 verses 5 to 8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Kung naalang gani tay maayo nga trabaho, natay taas nga posisyon sa kumpanya kung asa ta nga trabaho, pag-abot na to sa simbahan igsuon mura na gitag si kinsa. But Jesus, He was the King of Kings and the Lord of Lords. Pag-abot niya sa kalibutan, He made Himself of no reputation. And coming in the likeness of man, and being found in the appearance as a man. Kung sayang gihimo, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Ang kamatayon sa cross igsuon, it's the lowest form of death nga mahitabo sa mao nga panahon. Mao ni ang batasan nga gusto sa Ginoo nga atong kinabuhian, having a life that is humble, mga kaigsuonan. But of course, what will happen sa katapusan nga panahon kung naataani nga batasan, unsa man ang nakita ni Prophet Isaiah in his vision? The lofty looks, Isaiah 2:11 to 12, the lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of man shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. Kung karon mga igsuon, taas kayo ang imuhang pagtanaw sa imong kaugalingon, time will come na ang Ginoo mismo ang magpaubos kanimo. For the day of the Lord of hosts
shall be upon everyone that is proud and lofty, and everyone that is lifted up, he shall be brought low. Let's ponder upon this, mga kaigsunan. If naakaani nga batasan, God hates mga igsuon, haughty and prideful eyes, mga kaigsunan. Atong pangutanon kanunay atong kaugalingon. Do I see myself as better than others? Nakita ba nimo imong kaugalingon nga mas maayo pa ka sa uban? Because of your status? Because of your success? Or because of your spirituality? God hates haughty, prideful eyes. Number 2, mga kaigsunan. God hates lying tongue. This is still in verse 17. Ang kaning word, mga igsuon, nga lying in the Hebrew language, it means shikr. Nga ang meaning ani niya, mga igsuon, is deception, falsehood, or fraud. So ang tongue diri, mga kaigsunan, it means a person who deliberately, tinuyuan gyud, no? Speaks falsehoods, whether to deceive, manipulate, protect themselves, or harm others. Ang context, mga kaigsunan, or ang reference niini nga part sa Proverbs chapter 6 is general or broad ni siya, mga kaigsunan, and it includes all kinds of lies. Bisan pag kaning gitawag nato igsuon nga white lies. Kung sa may example anang white lies. Kanang mangutanon ka nga, Brad, coming na ka, padung na pero nagsapatos pa day ka. Oh, hapit na kumabot pero mao pa'y paglakaw nimo. Mga ginagmay lang na, mga kaigsunan, white lies, but still a lie is called a lie. No? Lying tongue, mga kaigsunan. Usahay baya biktima ta niini, mga igsuon. Sa atong iglesia, this is happening. Hilig kita magdugang-dugang og mga istorya. Mo exaggerate ta, mga igsuon, og mga istorya nga murag di go tinuod pero murag tinuod paminawon. Lying tongue, mga igsuon. And sometimes mahitabo po ni kaning mo appreciate bitaw ta pero dili sincere. Brad, gwapo ka imong kanta ganina, pero deep inside you, duwag ka giganahan. Dili sincere, mga kaigsunan, na appreciation. We need to remember that God hates lying tongue, mga igsuon. And this is the reason why God hates lying tongue. Because it is the opposite also of who Jesus is. Because Jesus is the way, He is the truth and the life, mga igsoon. So in other words, lying, igsoon, is a total contradiction sa character ni Ginoong Hesus. Usahay baya, ning maila bitaw ta nga magsigira ta og pangatik, pamakak. Usahay, mga igsoon, dili nakatuuhan ang atong mga ipang storya. Dili na ta masaligan. Adunay usa ka sugilanon sa usa ka commanding officer sa army. Uko kay siya, mga igsoon, kay during the morning roll call, 9 sa iyahang mga sundalo wala naka-report. Mag-roll call man na sila every morning. 9 sa iyang mga sundalo, mga kaigsunan, wa gid nakaabot. Hangtod ni abot na lang ang alas 7 sa gabi. Usa pa miabot ang usa niya kasundalo. Piting sukuha sa commanding officer, ni-report ang usa kasundalo, sir, sorry kayo karon pag ko kaabot. Explain. Nganong wa man ka? Asa man kagikan? Suko kayong commanding officer, mga igsoon. Sir, I'm very sorry. Last night, manggod, nag-date ko sa kuang uyab. And tungod sa kagwapo sa mo ang pag-date, nakalimot ko sa oras. Hangtod, sir, nabiyaan ko sa bus, wa ko nakasakay sa last trip sa bus padulong diri sa camp. So ang akong gihimo, sir, nangabang kog taxi. Nakasakay kog taxi, pero pagsakay na ko sa taxi, pila lang ka mga kilometers sa gidagan, nadaot ang taxi, sir. So ang akong gihimo, nadaot man ang taxi, nakakita ako og
farmhouse, naay kabayo, nipalit kog kabayo, sir, kay nagkabayo na lang gid ko. Sakay kog kabayo, sir, namatay man ang kabayo. So nga akong gihimo, sir, akong gibaktas na lang yun ang last na 16 kilometers padulong diri sa tong kampo. Kung kamo ang commanding officer, mga kaigsunan, mo tuo mo? Ang commanding officer, naglibog siya, sa mutuo ko, ani, dili, pero wa mo siya mahimo, kay mo may rason. Ihang giingnan, sige ha, basta next time, kung mag-date, ka, bantay ang imong oras. Hangtod mga igsuon, miabot ang ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, next nga 7 mga kaigsunan nga mga sundalo nga miabot, mao manggihapon ang ilang rason. Nga nag-date sila, nabiyaan sila sa bus, nangabang sila taxi, naguba ang taxi, nisakay siya og kabayo, namatay ang kabayo og nagbakta siya padulong sa kampo. Ang commanding officer mga kaigsunan, siya tinuang namaning style. Hangtod miabot gyud igsuon ang ika-9 nga sundalo. Sir, I'm very sorry. I came late. Asa man po gagikan? Sir, sorry kayo. Gabi manggod, nag-date ko, sir. Di nakalimot ko. Ay, kadali lang. Unsa man, nasa guba na po ang bus, nagsakay ka og taxi, naguba ang taxi? Miingon ang sundalo maigsuon nga, wala man naguba ang taxi, sir. Sa nganong nadugay man kay ka? Sa wa kaagi ang among taxi, kay daghan kay patay nga kabayo sa agianan. So tinuod kay mga kaigsunan, nga nangamatay ang kabayo nga ilang gisakyan. Pero usahay igsuon ang ato ang mga rason, dili na katuuhan kung kanunay ta maigsuon magsigi og pamakak. Jesus is the way, He is the truth, and He is the life. We need to be reminded about lying mga kaigsunan because lying, it undermines trust. Mawala ang pagsalig kanato. It destroys reputations. It mirrors the characters of Satan and it offends the nature of God. Mga kaigsunan, the pen of inspiration reminds us to make the truth be our girdle. Kaning girdle, mura ni og kaning bakos ba? Mo ni ang magpalibot sa tuang nga kinabuhi, ang kamatuoran. Be true to your faith. Put away all prevarication and exaggeration. Never make a false statement. This is very clear. Ayaw pagsulti igsuon og bakak. For the sake of your own soul and the soul of others, be true in your utterances. Never speak or act a falsehood. That truth alone will bear to be repeated. A firm adherence to truth is essential to the formation of Christian character. Ato ning pamalandungan mga kaigsunan. Kay sa atong kinabuhi, di kita kaingon nga wa ta nakapamaka. Nagyud nga mga panahon igsuon nga ato ning gihimo. And God hates lying tongue. The third one igsuon. Murderous, violent hands. Naunsa man ni? Sa other nga translations, hands that shed innocent blood. Kung ato ning literalon pagsabot mga kaigsunan, mo ni ang mga tao nga mihimo gyud og violence, murder, crime, nipatay gyud og tao ba? In a literal sense, no? Taking the life of someone who is innocent or not deserving death. But siguro moingon ta nga di man ko guilty ana, pastor, kay wa man ko nakapatay. Wa man ko nakapatay og tao. But if we will look at the Bible mga kaigsunan, 1 John 3 verse 15 is very clear. Everyone who hates his brother is a murderer. Now, murderer ta dili. And you know that no murderer has eternal life residing in him. Di ta guilty sa pagpatay og tao mga kaigsunan, but we are guilty of hating our church members. And this is exactly maigsuon what Jesus said, because hate is equivalent to murder
mga kaigsunan. Jesus is very clear. Matthew 5:21-22. Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill, and whoever shall kill shall be in danger of judgment. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the punishment. And whosoever shall say to his brother, Raka, or imuhang balikason maigsoon, shall be in the danger of the council. But whosoever shall say, Thou fool, buang-buang ka, shall be in the danger of hellfire. Dili ta guilty mga kaigsunan sa pagpatay og tao, but we are guilty sa ato ang hate usahay sa sulod sa iglesia sa itong mga kaubanan mga kaigsunan. And in fact, the pen of inspiration is very clear. The person who hates has the very same feelings and spirit that a murderer does. Ang murderer mga kaigsunan, iyahalang yun nga gipatay. Pero ikaw kung naglagot ka, that's the first step in committing a crime. A spirit of anger, bitterness, and contempt. The murderer reacts differently, more violently, but the heart of both the hater and murderer is the same. Nahitabo ba ni mga kaigsunan sulod sa atong iglesia? Imo ba ni nga gibati sa imong kasing-kasing karon sa atong kauban dinhi sa iglesia? Di na maihap maigsoon kung pila ka communion service ang atong gihimo. Pero ang pangutana, na-reconcile ba gyud ang atong mga pagbati? Ug naapabagyoy suko na atong gibati igsoon sa ato ang kasing-kasing. Hatred is like a silent pandemic inside our church. And I believe wala na dinhi sa atong iglesia sa kanduman. Siguro sa uban nga mga simbahan. Amen? Mga kaigsunan, we need to be reminded that hating your sister, hating your brother, our church mates, o ngibisan kinsa is equivalent to murder according to the Bible, mga kaigsunan. And the pen of inspiration is very clear. It is a sin to entertain anger in the heart against a brother or a sister inside the church because Christ treats anger as murder. Amen? Hinaya ninyo mo, amen eh. Murag, okay lang, dawaton nato ni. Ato ning dawaton mga kaigsunan because we are all victims of this. And, morning nga God hates these things. Morning ato ning dawaton. While hatred is cherished in the soul, there is not an iota of the love of God there. In other words, kung naay kalagot igsuon karon sa imong kasing-kasing, walay bisan gamay nga gugma sa Ginoo nga naa kanimo, matud ni ini nga writings ni Ellen White. That is a very strong statement. And no murderer has eternal life. Based ani nga text, no murderer has eternal life residing in him. In other words, walay makasulod sa langit nga naay kasuko sa imong kasing-kasing ngadto sa imuhang mga kaigsuonan. We are reminded today, igsuon, that we need to let go of anger because God hates murderous and violent hands. What's next, igsuon? Number 4, happy tatamuman. A heart that devises wicked plans. Dili ganahan ang Ginoo mga kaigsuonan aning atong kasing-kasing nga mo plano bitaw ta og dili maayo sa atong mga kaubanan sa iglesia. It includes imagination, mga kaigsunan. Kaning nag-imagine lang ka nga, bantay lang ka. No? Bantay lang ka. Maunsa man ni nga tao, this refers to a heart that intentionally plans evil, plots harm, or manipulates situations for selfish gains. Kung atong tanawon mga igsuon, ang Hebrew word aning device. The word device, gikan ni siya sa Hebrew word mga kaigsunan nga karash.
nga ang meaning ani is to imagine. Og kani nga same nga word mga igsuon, mo ni ang gi-describe kang Bezalel. Kailan mo ni Bezalel? Si Bezalel mga kaigsunan, mo ni ang gi-hatagan og kaalam sa Ginoo, talento sa Ginoo sa paghimo sa mga material sulod sa tabernacle. No? To devise artistic designs to work in gold, silver, or bronze. This is referring to Bezalel. No, kung atong tanawon mga kaigsunan, kini nga word nga device was used in two different occasions with two different purposes. No, atong masabdan, atong tanawon. In Proverbs 6 verse 18, makita nato diha mga kaigsunan that the word device was used to describe a heart that is plotting evil. But sa Exodus 31 verse 4, gigamit na siya mga kaigsunan kang Bezalel, describe a heart that is inspired by God. Nakita ninyo ang diferensya? In 6 verse 18, Proverbs, human imagination corrupted by sin. Dinhi sa Pikas, human imagination empowered by the Spirit of God. Proverbs 6 verse 18 produces destruction, division, and sin. Exodus 31 verse 4 produces worship, beauty, and glory to God. Proverbs 6:18, hated by God. However, kang Bezalel mga kaigsunan, gifted and blessed by God. Walay problema mga kaigsunan sa pagplano. Ang problema lang, unsa nga mga plano ang atong gihimo. Kay pwede man ta magplano alang sa paglambo sa tong iglesia. But the device that is being described sa Proverbs 6 verse 18 mga kaigsunan, mao ni ang mga plano nga makadaot sa relasyon sa sulod sa iglesia. Ato ning timan-an mga kaigsunan, because the heart in the Bible, it is the center of our thinking and reasoning. The heart is the set of emotions. The heart is the place of will and desire. Ang atong kasing-kasing matud pa sa Bible is the moral center and the spiritual core sa atong pagkatao mga kaigsunan. Kung importante ang 5 organs sa atong lawas, our brain, our heart, kidneys, ang atong liver, in the spiritual sense, the heart is the most important mga kaigsunan. Because it is our heart nga mo determine sa atong himuon. It's our mind who commands us what to do. That's why in Matthew 5 verse 19, for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornication, thefts, false witnesses, blasphemies, mga kaigsunan. Mao ni nga kasing-kasing ang naa sa diha nga gihatag sa Ginoo ang lunop sa panahon ni Noah. Unsa man ang kasing-kasing nila ato? The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Atong ma-imagine mga kaigsunan, kung unsa ang kasing-kasing sa mga katawhan kaniadto, maong gihatagan sila sa lunop. Usahay maya may igsoon, nataan nga kasing-kasing. Kasing-kasing nga magaplano og dautan alang sa tong mga kaubanan sa iglesia. We are reminded mga igsoon that in the city of God, reflecting Christ 3:7-8, into the city of God, there will not enter anything that defiles. All who are to be dwellers in heaven will have become, will here have become pure in heart. Only those who have pure in heart ang makasulod mga igsoon sa gingharian sa langit. That's why, what is the prayer of David? Psalm 51:10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. God hates a heart that devises wicked plans. Let's go to the 5th one. Feet that rush into evil. Feet that rush into evil. Meaning mga kaigsunan, this phrase refers to a person who is eager
and even excited to participate in sinful actions. Excited kay ka kung muhimo kag sala. In fact, according to another definition, it paints a picture of someone who runs towards sin instead of resisting it. Kung naay sala mga kaigsunan, dagano noon nato instead nga kita mupalayo. And this is parallel to Proverbs 1 verse 16. For their feet run to evil, and they make haste to shed blood. Kung naay mga sala igsoon, excited kita mohimo. And this is very ironic because instead of running away from sin, mudaga na noon ta padulong sa pagpakasala. And this is happening inside our church. Mga batanon, atong mga batanon diri. Kaning usahay mga kaigsunan atong mga batanon, atong ibutang ang atong kaugalingon sa lugar nga matintal kita. Muadto ta sa mga lugar nga matintal ta. Muadto tag sinihan, muadto ta mga kaigsunan ug mga gatherings nga ma-compromise ang ato ang mga tinuhan, ang ato ang pagsalig pagtuo sa Ginoo. Usahay mga kaigsunan, mga controversy sa sulod sa iglesia. Abti kay ta. Kung naay mga chismis sa sulod sa iglesia, abti kay ta ana nga atong i-catch up gyud dayon, kay ato ang hisgutan og ato agyud nga ikatag dayon. Mao ni nga mga butang mga kaigsunan nga excited kay nato himuon. And we are reminded today that God hates mga igsoon this kind of attitude. Ato ang sundon igsoon ang example ni Joseph. Unsay gihimo ni Joseph? In Genesis 39 verse 12, his master's wife grabbed him of his coat and said to him, "Come and have sexual relations with me." Unsay gihimo ni Joseph? But Joseph left his coat in her hand and ran out of the house. Midagan siya maigsoon palayo sa mao nga temptasyon. God hates feet that rush into evil. We need to remember mga kaigsunan that we must run from the temptation and desire to sin. Because running away from any desire to sin shows we do not want to sin mga kaigsunan. And our prayer should be Psalm 119 verse 101. I hold back my feet from every evil way in order to keep your word. Mga kaigsunan, God hates feet that rush into evil. The sixth one, second to the last, a false witness who pours out lies. Kaning word nga false diri mga kaigsunan, it is the same Hebrew word nga gigamit ganina sa lying, katong word nga shikar, no? In fact, kini ang false witness, it means someone who intentionally lies to damage someone else's reputation, influence decisions unfairly, or create conflict. In fact, kini nga lying mga kaigsunan, it means kaning ato ang himuon nga mga bakak aron sa pagdaot sa usa ka tawo. Sad to say igsoon, it is happening inside our church. Naay mga dinautay sulod sa iglesia tungod mga kaigsunan sa mga istorya nga mga himo-himo lang, fabricated stories nga mo damage sa usa ka tawo. Kaning phrase mga igsoon nga pours out lies, it suggests repeated, balik-balik yun, and intentional. Wala lang nimo gihimo og kausa, but intentional nga mo ang imong ginahimo ang pagdaot sa atong mga leader sa iglesia, pagdaot sa ato ang mga pastors, paglaot sa atong mga leaders maigsoon sa atong conferences and missions. That is what this text means actually. Kung naata sa court of law, gitawag ni siya og perjury. No? Nga kaning mamakak ka, you will testify falsely of another person. And the Bible is very clear sa 10 Commandments igsoon. Exodus 20 verse 16. You shall not bear false
witness against your neighbor. But ang pangutana, is this happening inside our church? Yes, igsoon. This is happening inside our church in the form of rumors. Kani bitong mga usagay Bisaya aning rumors? Mga hungi-hungihong ba? Ano ba yung mga rumors, mga igsoon, na duha ka resulta na it's either sakto or dili pod insakto ang rumors. Pero ang reality is, kung na-spread na nga rumor, bisan pag sakto na or dili insakto na daot na ang reputation sa tao. Rumors pa lang gani na nadaot na mga kaigsunan. And kung atong tanawon karon ang social media, nagidaghan kayo nga mga rumors igsoon. And rumors will always infect and contaminate the church, mga kaigsunan. And the reality is, daghan sa itong mga kauban sa iglesia, wala na ni simba igsoon tungod ani nga mga butang. Nahiubos kay chismis sulod sa iglesia. Nahiubos kay himuan o istorya sulod sa iglesia. Mao na maigsoon that we are reminded. Kani bitawng statement nga, Brad, sister, nakadungog ko ba? Inana naman na magsugod. Nakadungog ko ba? Nakadungog ko ba nga katong si brother bitaw nato kay murag nabuntis ang anak? Nakadungog ko ba nga kanay si sister nato murag naanay lain nga kalukadidang? Nakadungog ko ba nga kani atong igsuon naglapas-lapas na. Mga igsuon, it's happening inside the church in the form of rumors. Nga dili ta sigurado, but it is destroying the reputation sa atong mga kaubanan sa iglesia. Mo nang atong hinumduman mga kaigsunan, kung mo istorya ta, is it true? Is it helpful? Or am I the right person to say it? At unang hinumduman kanunay, because the Bible is very clear. Proverbs 19 verse 5, a false witness will not go unpunished, and the one who spouts out lies will not escape punishment. Mga kaigsunan, we need to remember that God hates false witness igsoon. False witness who pours out lies. And the last but not the least, number 7, men who cause dissension. Kung atong balikan tong pattern ganina mga kaigsunan, the first 6, God hates it. And this 7th one, this is the total summary of the first 6 mga igsoon. If naa ka atong first 6, ikaw ni ang number 7. Men who cause dissension mga kaigsunan. Unsa man ni ang meaning sa dissension igsoon? Dissension means one who sows discord among brothers. In other words, this type of person is intentionally causing division, conflict, or strife among the people who are supposed to live in unity. Kung naa ka maigsoon atong first nga 6, ang resulta is ikaw nga tao, you are causing division and conflict inside the church. You are causing conflict and division mga kaigsunan inside the church. This person is a troublemaker and is causing division. And God hates this person mga kaigsunan. God hates this sin so deeply because it is the result of Satan's original sin. Satan's rebellion against God resulted in the eternal division of God's kingdom. Mga kaigsunan. And kani nga klase nga tao will destroy families, will destroy communities, and will destroy the church. Examine imong kaugalingon karon igsoon. Are you causing division sa atong iglesia? Our church now mga kaigsunan
is being shaken kung nakabantay mo sa atong social media karon. Daghan kay mga issues karon sa atong iglesia nga nakapadivide sa atong simbahan. Na-issue karon ni Ryan Day, kanang famous kay nga preacher igsoon sa 3ABN nga ni wa na siya nagpastor karon. Ni sipak na gid siya mga kaigsunan, and it's causing division. Kinaa siya mga issues nga gihatag sa iglesia nga daghan pud ang mga naminaw. Nay mga issue nato karon mga igsoon sa social media mahitungod aning mga baptism, number of baptisms nga naka-cause og division sa atong simbahan. Nay mga issues karon mga kaigsunan sa atong mga conferences, especially dito karon sa kadmulo na mo ana. It's causing division igsoon, and Satan is trying his best to divide the church. And kung di ta magbantay igsoon, maybe you are that person nga nagahimo og division sa atong iglesia. And the first 6 things, God hates them. But the 7th one igsoon, it is an abomination atubangan sa Ginoo. God hates it so deeply. And this is not what God wants His church to be. Because God wants His church to be united. Amen? Gusto ang Ginoo igsoon that our church will be united. And in fact, na-achieve ni nga unity sa early church. Atong basahon, Acts 4 verse 32. Now the full member of those who believe were one heart and soul. Usama kaigsunan ang ilahang kasing-kasing o ang ilang kalag. And no one said that any of the things that belonged to him was his own. Inaana sila ka-united, the early church before. Kay everything they own was common. Ikaw, kung nakay sakyanan ka ron, ikaw ramay tag-iya ana? Tag-iya ba ang imuhang atong kauban sa iglesia? No. But everything they had before, ilang balay, ang ilang mga sanina, ang ilang mga kabdangan, usa sila mga kaigsunan, tag-iya ang tanan. Inaana sila ka-united sa una. Morto nga natagak si Ananias and Safira. Ilang gibaligya ang ilang kabdangan, pero nagbilin sila mga kaigsunan. Ni contradict sa unity nga ilaha nga gi-practice ni adto nga panahon. That means the church, the early church, was a complete and total one, united and in one accord mga kaigsunan. And dili lang to sila ingon nga pipila lang. There were thousands nga mga members sa early church. Now, ang pangutana, giunsa man nila. According to the pen of inspiration, when the Holy Spirit was poured out upon the early church, the multitude of them that believe were one heart and of one soul, and the Spirit of Christ made them one. Amen? That's what we need in our church, igsoon. The Spirit of God, the Holy Spirit that will make the church as one. And also, they are one in Christ because Christ is the uniting link, that golden chain which binds believers together in God. And we are reminded today that there must be no separating in this great testing time. The church is being tested right now. Gaayag na maigsoon ang atong iglesia. And there must be no separating ni ini nga panahon sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Because the children of God constitute one united whole in Christ. That's why we are reminded as members of the Seventh-day Adventist Church, we are called to be peacemakers. Amen? Not troublemakers, because nothing handicaps or paralyzes the body of Christ like division. Ang atong iglesia sa kanduman, if you are not divided, if you are divided, wa ta nakaabot ani karon nga estado mga kaigsunan sa atong iglesia. We need to always be united. That's why David said, "Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity." In other words, unity mga kaigsunan will make our life good and pleasant. Unity will make our church good and pleasant. And unity
will make the Seventh-day Adventist Church good and pleasant. Amen? Kumusta man ta, mga kaigsunan? If we have those 6 things, ang resulta is you create division in the church. Before kumulingkod, mga kaigsunan, adunay usa ka sugilanon nga akong ibilin kaninyo. Kini nga sugilanon, mga igsuon, mahitungod ni sa British Airways Flight 5390 nga nahitabo ni mga kaigsunan ni atong June 10, 1990. Kini nga flight, mga kaigsunan, the flight 5390 ni gikan ni siya sa Birmingham Airport sa England. Ang biyahe niya padulong sa Spain. Ang maunga flight na ay 81 passengers on board and 6 ka mga crew members, mga kaigsunan. So 81 plus 6, 87 all in all sa maunga flight. Ang captain ani nga maunga flight si Captain Timothy Lancaster ug ang iyahang co-pilot si Alastair Atchison. Everything, mga igsuon, was very normal sa ilahang nga pag-fly. Ni take off ang eroplano hangtod milupad sila, mga igsuon. Until niabot sila sa 17,300 feet nga altitude sa ilahang nga pagbiyahe. When an unexpected event happened, mga igsoon. Samtang nilupad ng eroplano, na ay kusog kayo nga bang nga nadungog, mga igsoon, dito sa cockpit sa eroplano, dito sa pilot nga cockpit. Nadungog, mga igsoon, ang kusog kay nga bang. And everyone was startled. Piting hadluka sa mga pasahero. Kay ngano day, mga igsoon, ang left nga windshield sa mao nga eroplano. Ang left nga windshield sa mao nga eroplano, mga igsoon, natanggal, nalagpot. And tungod sa kakusog sa pressure, mga kaigsunan, ang pilot nga si Captain Timothy Lancaster, gisuyop siya, igsuon, sa pressure pagawas. May gani, kay nasangit, mga kaigsunan, ang iyahang tiil sa flight control sa mga eroplano. Nasangit ang iyahang tiil, nga wa gid siya nalagpot pagawas, mga kaigsunan. May gani po, kay naay mga crew members nga abdi kayo nga nakabira, mga igsuon, sa iyahang nga tiil. Kung makita nato din sa picture, actually kani nga story, gihimuan ni siya og movie, blowout movie. Kani nga description, mga kaigsunan, sa movie na ni siya. Pero inaali ang nahitabo gyud sa mao nga panghitabo. Nasangit ang iyahang tail. May gani wa siya na lagpot gyud, mga kaigsunan. And immediately, ang iyahang nga co-pilot si Atchison made the maneuver sa mao nga eroplano, and they were able, mga igsuon, to land. Wa sila gyud sila kaabot sa Spain, but nakaland sila, mga kaigsunan, sa nearest nga airport. And in fact, inani ang nawong sa mao nga pilot, igsuon. Can you imagine, unsa katugnaw sa taas, no? Ang pressure, ang kakusog sa hangin na igsuon, nga maigo sa iyaha, 17,300 feet, mga kaigsunan. But the plane landed safely at Southampton Airport in England, mga kaigsunan. 180 kilometers away pa ni, gikan sa ilahang gi-take offan nga airport. Dool pa kaayo yun. Wala sila kaabot yun silang destination in Spain. But the plane landed safely. This is the picture of the captain, igsoon. And sila ning mo gini sila, ang crew, cabin crew. The captain and the 6 man na sila cabin crews, tanan, mga kaigsunan. Captain Lancaster, he survived the ordeal, but he suffered frostbite tungod sa kabugnaw sa taas, igsoon. Mga daghan siya og fracture sa iyahang lawas og mga samad-samad, igsoon, tungod sa mao nga panghitabo. But he made a full recovery. Ini nga balita ni baniog ni mga igsuon sa tibuok nga England. Tungod unexpected ni nga mga panghitabo,
nganong matanggal man ang windshield sa mao nga eroplano. So na investigation nga gihimo mga kaigsunan, nganong natanggal man ang windshield. Migawas ang finding sa investigation and it was found out that the windshield had been installed improperly just 27 hours before the flight using incorrect bolts. Ang bolts nga gigamit igsuon sa pagbutang sa mao nga windshield, 28 bolts nga gigamit, pero dili mao nga mga bolts igsuon nga gigamit sa pagbutang sa mao nga windshield, mao nga natanggal mga kaigsunan. Atong pamalangdungan kini nga storya mga igsuon. Kaya ang pangutana alang kanato niini nga kabuntagon. Unsa man ang mga wrong bolts sa imong kinabuhi karon igsuon? Unsa man ang mga incorrect bolts sa imuhang kinabuhi nga makakos og damage dili lamang sa ato ang sulod sa iglesia but bisan pa sa sulod sa imuha nga panimalay. This message calls us for self-examination, mga kaigsunan. We must not think of others. Think about yourself. We need to look within our hearts and ask the Holy Spirit unsa man ang mga wrong nga mga bolts nga dapat nato i-correctionan mga kaigsunan. Because of wrong bolts atong tanawon that the plane never reach its destination. What are the wrong bolts in your life that can endanger others in faith and will create division inside our church? Is it haughty eyes? Nabataaning batasan mga kaigsunan nga taas kay tagtanaw sa tong kaugalingon. Now I'm telling you, stay humble. Tanawa mga kaigsunan unsa ang maayo sa mga katawhan sa tong palibot. Appreciate people. Ayaw ipakaubos ang mga tao sa imong palibot. Is it lying tongue? Mao ba ni ang bolt sa imong kinabuhi nga mali igsuon? If ever before gigamit nimo imong dila sa pagpamakak, now use your tongue to spread the gospel of Jesus. Amen? Use your tongue igsuon to tell of the truth, and that is Jesus. Siguro ang imuhang bolt karon is you have murderous or violent hands. Nakapasakit ka sa uban, pinaagi sa imong kamot. You hate other people. This is the time mga kaigsunan nga atong i-let go ang atong mga kasuko. Ato ang i-let go ang hate sa tong kasing-kasing, especially muhimo ta karon igsuon sa ato ang communion service. Or is it a heart that devises wicked plans? Kaniadto, nagplano ka og di maayo alang sa atong mga kaubanan sa iglesia. But use your plan now igsuon alang sa pagpalambo sa atong iglesia. Probably you have feet that rush into evil, false witness who pours out lies. And if you are a man who causes division, this is the right time nga atong isurrender ning tanan sa Ginoo. Our prayer must be, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Ang Ginoo magapanalangin kanato nining matahom nga kapuntagon.